So, magandang araw po. Okay, sa 2026 national budget, malinaw ang direksyon ng ating Pangulo. Ito ay ang ilapit ang serbisyo sa tao sa pamamagitan ng mas pagpapalakas, paglinang ng kakayahan at pagpapaigting ng pananagutan ng ating mga local government units o kanayunan. Ang paniniwala po ng administrasyon ay simple at direkta. Kung lokal ang problema, sa lokal na pamahalan din dapat manggaling ang diskarte o desisyon. Kaya po sa 2026, hindi lamang natin dinagdagan ang pondo ng mga LGU, binago natin ang mismong paraan ng paglalagay ng pondo sa budget. Mas malinaw ang papel ng lokal na pamahalaan. Mas buo ang kanilang kapangyarihan at mas malinaw ang pananagutan. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, makakatanggap ang mga LGU ng 1.19 trillion na National Tax Allotment or NTA. Bukod pa sa mahigit na 31.7 billion na special shares mula sa national taxes at 1.41 billion mula sa fire code fees. Ang ibig sabihin lang po nito, LGUs ang pangunahing tagapagplano at tagapagpatupad ng serbisyong panlipunan sa antas ng komunidad. Hindi lang sila tagatanggap ng pondo, sila na ang may hawak ng manibela. Dagdag pa rito, ang 57.87 billion na local government support funds sa 2026, mahigit doble kumpara noong nakarang taon. Ang pondong ito ay tahasang dinisenyo upang palakasin ang basic services, suportahan ang kanayunan at kabuhayan at tulungan lalo na ang mga low-income o resource-constrained LGUs. Alam naman natin na hindi pantay ang panimulang linya ng bawat lokal ng pamahalaan. Kaya malinaw ang layunin ng budget. Iangat ang lahat ng lokal na pamahalaan at siguraduhin walang maiiwan. Ngunit higit pa sa laki ng pondo, mahalaga ang malinaw na patakaran. Sa ilalim ng 2026 budget framework, hindi na pwedeng magulat ang isang mayor na may proyektong tinatayo sa kanyang lugar na hindi niya alam, hindi niya hiningi at hindi nakaangkla sa plano ng kanyang LGU. So ang budget ay hindi sorpresa. Ang budget ay plano. Kaya ang mga proyektong para sa LGU ay dapat manggaling mismo sa kanila, mula sa kanilang local development plans. Dahil sila ang may nakakaalam kung ano talaga ang tunay na kailangan ng kanilang komunidad. Ganito rin ang prinsipyo sa disaster response at rehabilitation. Sa 39.82 bilyong pondo ng NDRRMF o National Disaster Risk and Reduction Management Fund sa 2026, may 15.33 na direktang inalaan para sa rehabilitasyon at konstruksyon ng mga LGU. Ang pondong ito ay ginagamit batay sa approved local rehabilitation and recovery plans. Ang LGU ang magpapasya kung ano ang uunahin: bahay, paaralan, health facility, infrastruktura at kabuhayan ayon sa aktual na pinsala at pangangailangan, hindi ayon sa dikta ng kahit sino. Sa patuloy na pagpapatupad ng devolution, malinaw ang mensahe ng Pangulo. Ang national government ay katuwang ng LGUs, hindi kapalit o kakompetensya nila. May pondo, may suporta at may malinaw na balangkas upang matiyak na ang serbisyo ay maayos, planado at may pananagutan sa lokal na antas. Sa huli, ang 2026 national budget ay hindi lamang listahan ng mga numero. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng national government at ng local governments. Naroon ang pondo, ibinaba ang kapangyarihan at malinaw ang tiwala. Mas pinatibay natin ang serbisyong lokal, mas binibigyan natin ng free hand ang LGU na magdesisyon at mas sinisiguro natin na ang kaunlaran ay magsisimula
sa komunidad mula sa mga planong alam nila, kailangan nila at sila mismo ang nag-endorso. So maraming salamat po.